Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Dito ko ngayon sa Lubok Jumbo Bridge guys. Yun guys, sa video nito guys, makikinig tayo ng salita ng Diyos na ihatid sa atin ni Pastor Ante Kalipusan tungkol sa pagkahimong kahayag sa komunidad. So yun guys, sana ma-bless kayo at ma-inspire sa message na pakinggan ninyo ngayon. So ito guys, panoorin nyo si Pastor Ante Kalipusan. Ito na. Majong buntag. Hinay mo tapat, majong buntag. Hallelujah. Salamat igsuon kay niya kahinan. Amen? Sige ta maglangan, manindog ta. Alang sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, Mateo 5:14-16, aging pagpadayon sa atong pagtulunan nga nagasulti pagkahimong kahayag sa komunidad. Amen. Kitang tanan, kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Ang usa ka lungsod nga natukod ibabaw sa bungtod, dili ikatago. Dili manusab sila masika og suga aron ibutang ilalom sa taklo. Kun dili ibutang kini sa suga aron mudanag sa tanang anaa sa balay. Sa ingon nini ipadana ko sa ninyo ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tao aron ilang makita ang inyong mayong buhat o himayaon nila ang inyong amahan na naa sa langit. Amen. Atong yuko ang atong mga ulo o mag-ampo kita dalaygo na mga Diyos. Hallelujah. Daghang salamat dining napakainit nga mga pulong na nakahatag ka na mo dakong paglaom. Kung nagkapatindog ka na mo sa among nangaluyang pagtuo. Ginoo, wala kami mahimo kung ang imong balang presisya dili gayud ang kanunay magauban kanamo. Ilabi na nining among pagsimba karong adlaw. Panalangini ang tanan. Ablihi ang mga kasing-kasing niya na Ginoo og limpyuha kini. Balaan na kini ug ang pingi kini sama sa imong pagpuyo diha kanila. Gamita ang matag-usa nga mahimong paglaom sa mga nagkangit-ngit nga mga komunidad, sa mga hagit sa matag pamilya, ug labi na gyud Ginoo, gamita sila para ang amahan mahimaya nga tuwa sa langit. Gamita ang akong baba nga imong baba ug ang kining kinabuhi nga mahimong imong kinabuhi. Mapasalamaton ako Diyos na bisan pa man sa akong kapakyasan sa kinabuhi, wala ka magduha-duha sa paggamit ini. Ikaw ang akong Diyos nga akong gisimba, ikaw ang akong Diyos nga akong himaya sa matag adlaw. Ug dalaygon ka hangtod sa imong pagbalik, kami magpabiling matinud-anon diha kanimo. Sanglit ikaw ang unang matinud-anon sa among kinabuhi. Kining mga pag-ampo inubanan sa pagpaubos, aging pagpadayag sa among gugma diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, paglingkod ka. Praise be to God. Hallelujah. Mayong buntag pag-usap mga igsoon. Huwag nini mo mga pulong ipasikat karong kabutaguna. Aging pagtakop sa buwan sa Septembre. Bless bang tanan? Amen. Amen. Tanan. Bless ba? Amen. Hallelujah, no? Bisan unsa katuod ka mga makalibog ang atong kalikupan, pero ang Diyos nagpadayag yun na sa iyang pagani o sa iyang pagluwas ka nato. Amen. Walay imposible diha kaniya, no? O sa makausapa kung atong hinuklugan, kung atong pagatanawon ang mga pulong naisulat niya sa Mateo 5:14 ngadto sa 16, mga igsoon ko na binagayod karon ang mga nagtanaw sa ato ang YouTube o sa live karon o sa dinhi sa atong recorded video, ato gyud masabtan nga kita nga mga katawhan sa Dios. Amen. Kahayag na mga igsoon kung unsa man ang mga matawag na to o mga limbo nga isulti sa atong pamilya, sakop sa pamilya,
Ato ba na mismong ginikanan, inahan o gamahan, o sa mga ginikanan usab, moingon ba sa ato mga anak nga walay klaro na yung pamilyahan, usa ka na kadakong baka. Amen? Tungod kay kining maong pulong. Amen. Usa kini ka pulong nga buhi. Ang pulong nga nagaingon nga kita. Ako, hinay mo ko galingon. Ako. Hinay mo tapad, ikaw. Kitang kahanan kahaya. Amen? And that is the power of our faith. Tungod kay, siguro pag ablis inyong mata, makaingon na, asa man dapita ng kahayag ka pastor? Nga kanong ganyan pagpadong, ano yung murag dili, ganahan mo simba. Ni tanan ako sa akong tupad, mo naman magkawag, na. Well, whether we like it or not, samtang dili pag yun mo balik sa ikaduha ang atong Ginoong Hesukristo. Ang yawa, maningkamot yun. Nga kanang inyong katuyuan, maguba diya kinini. Ug mao na nakanindot sa gibuhat ni Kristo. Tungod kay kung kita makahinumdom nga sa iyang pagpalansang sa krus, sa iyang mga kasakit, bisan tuod nga siya Dios, iya kinagibuhat aron atong mabati. Amen? Nga bisan kung sa imo haton ni Satanas, dili gyud ta bubuhi. Amen? Tuhod kay walay bisan si kinsa. Amen. Bisan gani kanang atong sweet nga bana o sweet nga asawa, sweet ba? O sweet. Usahay, may slide pa man gani. No? Pan si Kristo ever since dili gyud siya masibya. Ang iya mga pulong walay kapakyasan. Dili mo tipas. Bisan pag kita mo tipas. Apan sa ending magmadaog. Pakpakan na to. And that is a very powerful encouraging to us. And even me myself, gayon dag pastor asan dapita. It's because that is a living faith. Igsuon. That living faith, as we continue to believe, as we continue to declare, amen. Dili lang yun damha nga samtang mag-ihapta sa mga tuig. Ining tanaw na to sa wala, sa tuo o sa wala, sa tubangan o sa likod, di na tamasod ni maong simbahan. Tungod kay dili kapugan ang tao nga mosulod sa lugar kung diin ang atong ginawali, ang atong gihisimba, maulang yun ang atong Ginoong Hesukristo. Pakpakan na itong buhay. Muna mga igsuon, kung unsa magaling ang hinungdan, na namo din karon, kung dili magaling na si Hesukristo, I'm telling you now, go to the right and proper worship. Acknowledge Jesus. And believe that He is with you. He is with us. And nothing is impossible. And you know what? Sa atong pagpagawas, unya po, ang mag-episo size, mag-manifesto na diha ka na to. Nga kantang tanan, magsulog na sa armor sa atong Ginoo. Amen? Hallelujah! Muna nga, sa akong pagpadayag o sa akong pagpasabot, tungod kay kung ako lang yung mabati, no? Nga samtang si Kristo naguban sa iyang mga apostoles niya, gato ba mo nga sa dihang si Kristo ubanan sa iyang mga apostoles niya, walay pakikukagbildo, walay pagduha-duha ang iyang mga apostoles. Amen? In His presence, His disciples sometimes disagree. Sometimes ask for favoritism. Sometimes uban, wala lang, nag-enjoy lang kung sa'yo na dito, no? Kaya every day they have feast with the presence of God. But you know what? Jesus was not disturbed. Amen? Sabi mo na nga muna, Lord, sa naman ta dinhi, just stay put. I'm working. Amen. Kung nainay mo kagalingon, God is working with me. Pero, well, even Jesus cried. He cried. Amen? He wondered
And he was lonely. And most of the time, he prayed. Mga sama usab ka nato din yung mga igsoon, ug sama usab ka ninyo, ilabi na yun sa mga kaigsunan nato nga nagdala na og mga katawhan nga inyong giambingan para sa kahimayaan sa Dios, you will also feel the same, di ba? Muna nga, ayaw ang kuna ninyo ang inyong bulaton. Or dili mo may stress. Or ma-feel young. No? Amen? Amen? And usahay, although nindot kayo ang mga hagit sa Ginoo kanato, nindot kayo mga saad sa Ginoo kanato. Apan, I'm quite sure na sa atong pagkatapuson kining maong pagsimba karon, mahagit mo. Amen. Tungod kay dapat natay bawno na to ining pauli. Dapat natay isaad sa Dios. Kay ang Ginoo dili lang saad, iyang gibuhat. Wala lang siya mingon nga ako mong luwason. He came down, he stand and he left his throne for us. Muna nga I pray nga wa mo din hitungod kay aircon ng simbahan. Wa mo din kay paganahan mong pastor. Wa mo din kay naay mga panalangin. You are here because Jesus is alive in this place. Amen? If that's our way of coming here, people will come with us. Because sa mutuo mo sa Manili, everyone needs Jesus. Amen. And everyone that needs Jesus, they can see you as the light of God. Amen. Amen? Wala nga, ang unang punto nga ato makatmanan karon kining gitawag sa atong pagkasabot sa Mateo 5:14-16. Tungod kay kining Mateo 5:14-16, ang Ginoo mismo ang nagsulti niini. Amen? Amen. Can you imagine ang Ginoo ang nagsulti na kita ang kahayag? O sama sa gingon ni Kristo, I'm telling you the same, kamo ang kahayag. Amen. O tungod ini maong kahayag, kita atong nakaplagan ang tinuod natong pagkatao. Amen? Bisag kung saong sulti sa mga tao, huwag na magtawanan na, di na pagpasayloon sa iyang nabuhat, mo. No. Jesus didn't come tungod kay maayo ta. He came, and He will come back tungod kay kita iyang pinalanggang mga anak. Pinalanggang mga sulugoon. O tungod niya na mao kanay tinuod natong pagkatao. Ingna imong tapad, ikaw ang tinuod nga kahayag ni Kristo. Amen? Dili ang propesyon, dili sa kadaghan sa kwarta. Amen? And kana, pastor, naunsa na po ka? It's really true. Kini may tabo sa atong nasod karon. Nga bisan kana mga tawanan, nang eskwela pa na dito sa mga sikat nga mga eskwelahan sa laing nasod. Gipatubo sa ilang ginikanan, disente. Dili matugbahan og lamok ang ilang mga panit. Naka-eskwela, nakapangalangan, pero sa ilang gibuhat, nangawat. Kung dili lang basta-basta kapag pangawat, it is an organized crime. Kung mo ba na inyong gusto may tago sa inyong ginabuhi, mga bata? Amen? Hallelujah! Praise be to God! Wala karon palandaan kung unsay isalig sa Dios kaninyo ang pingin na. Kaya kailangan inyong pagpangawat nga kinagmay o kamoy mulingkod sa Manila. Nasigmas na ba? Amen? Mara nga kining maong pangitabo garon nga dili yun mahikaw sa presensya sa mata sa Dios. Gani the more nga gaimbestiga ang atong Senado, ang atong Kongreso, the more nga gusto nilang ilihis ang mga isyu o mga kawatan,
the more na kita nagatubang sa kapungot sa Diyos. Na ito adito, na din guys. Na yung maabot. Amen? Kaya karon, saman musupak yan mo ta sa gahom sa Diyos. Although, we are out of that kind of situations, pero I know, we have the same pattern. Amen? Tungod kay, sa ilang mga sara, dinadko lang siguro, pero sa ato kung kinabuhi, kano may siguro po tagpakasala. Walang sa unahan, natay problema, naputay problema na, naay problema ka umabot. It's very simple. Huwag ninyo pasiga ang kahayag sa inyong tagsa-tagsa kakinabuhi. You're just getting the best of love and pretending to be a Christian. But in your life, there's no transformation. Amen? And you are very proud of what you're doing in the world. You are there in the world to be the light. Dili kay pagmuna niyo ang suga tungod kay nakakamos kalimutan. Amen? That is why you need Jesus. Because with Jesus you have wisdom. When you have wisdom, you have the strength to fight the truth of our Lord Jesus Christ. And the Bible always said that you must not condone with the world. Amen? And this addressed to all of us. And I praise God. Because the more you are obeying God, and the more you are God-fearing to God, you have the right to say these things to all of us. Amen? Talago ng Diyos? Kita, kamo, mao ang kahayag. Dili lang usa ka pagpili. Amen? Tungod kay sa dihang kita gipili, okay na ta, pastor, lingkod-lingkod lang tani, simba, balang, storya-storya. You know what? O pila ka buok ang mga tao ang namatay kadadlaw, pila ka mga tao na ospital, pila ka mga tao ang naginahanglan sa pulong sa Ginoo, pila ka mga tao nga bisan dili lang ta mo istorya. Makakita sila nga naaday tao nga gipadanagan sa kahayag sa Dios. O sa imong presensya, makabati sila niini o makapadayag o dakong paglaom sa ilang kipapak na kong Diyos. And again, this light of Jesus Christ doesn't depend kung unsay sitwasyon sa atong kinabuhi. Nagdepende ni in your faith to God that, Lord, whatever situations that I had, I may have done the greatest sin, but Lord, you are willing to accept me. Amen? Sa ay pamingot nga, ay karon murag pwede ko mangalagad sa Ginoo kay nakapabinuutan ko. The reason of Jesus Christ for us, when you understand, let Him come to your life and let Him be as Jesus as the light of everyone. Mao na realidad. Apat, paminawo na to ang ipili sa Diyos. Nga mao'y unang gihatagan sa katungod na Yahweh aron sa pagpangalagad niya kaniya. Unang Pedro 2, versikulo 9, atong basahon o atong sabtong, apan kamo mao ang pinili nga kaliwa. Aron ipamahayag ninyo ang maanindot nga mga buhat niya nga nagtawag kanina. Gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag. Amen? Hallelujah. But that is why, church, bisag unsay atong nabuhat sa atong kinabuhi, dili na naghatag na itong katungod nga kita, ngilngil ka, mayong laki ta. We are being reminded that sa tanan na itong mga buhat, there is Jesus. Amen. In the presence of the Holy Spirit, who is taking control in our life, that we are able, kitang tanan, nakapamuhat sa mga butang, na bisan sa mga imposible, ato kining natagamta. And that's the living faith of our Lord Jesus Christ. Amen? Gipahayag yung maayo ni Kristo
nga kita maudyod ang kahayag. Amen? That is, can you imagine? The Word of God is the same thing sa atong kinabuhi na gibingnan ni Kristo. Nakuha ninyo? Kakapagipot sa ba? Wala na diha ang Ginoo. Wala na diha ang atong mga sisters. Ika ni Moses, Adan, Eve, Abraham. But because of these words, nagpabili ng kamatuoran. Amen? Amen. Sama usab ni Kristo sa tanan natong natagamtam ang kaayuhan. Bisag wala siya, but it remains the same because of our living faith. And every time you read the Word of God, it justifies that you are the living testimony. That Jesus came, Jesus saved you, and Jesus is victorious to all of us. Pakpakan na ito ang buhay na Diyos. Tungod kay ang tinuod nga Kristohanon, dili makapuyo sa kangit-ngit. Kung siya na yung tupad, ayaw lang ipagbinuang. Kaya dili na tinuod nga Kristohanon. Amen? Amen? I mean, this kind of gesture, diba mo? Madugay na yung makuha naman na. Manad na mo ba? And that's the power of the Holy Spirit. Nga dili pag ani ka kabinuang, dili ka pakapamarites, makusian na yung waba sa Espiritu Santo. Uy, di mo na imadyo. Okay? Amen? Can I declare this in the name of Jesus? Amen! Hallelujah! Mana nga, it's not an accident that we are gathered all here. In fact, pagkanindot. Can you imagine sa Masbate ka ba? Dito sa Luzon, di nakatagamtan sila o bagyo, no? Ang ilang siguro, they need comfort. Galipong sila, asa sila doon, mo sa nang kanon. Amen? Kinsay mo tabang nila. Kaya mo tanaw sila social media, ay social. Daghan kayo mga saan, kita kas mga daghan kayo resources sa gobyerno, pero sa tinuod lang, kanilang mga tawhan na they need all they have. And for us here, we pray for them. We comfort for them in spiritual ways. But can you imagine kung kita yung natabuan na to? Amen? That is why kita karong yan iya din. We are so blessed. And we have to, kanang, ato ng bation, sama nga nagpiesta ka. Tungod kay, maong ginihinungdan, na ang saad sa Diyos, bisan pagmayon. You know what? Because I'm part of the MDRDM Council, kini mong bagyo until December ni. Amen? Unya, matod pa sa forecast, kining buwan sa Oktubre, labi na yun sa Disyembre, ang bagyo, di ba, pataas, pababa. Di ba, naigo ng Eastern Visayas, no? So, kwan ya, sa report ni sa disaster risk na muubos, in short, maigo kita. Kung ato kong kinumduman sa 2021, December 4, si Odette. So, na-trending yun nga ipakita sa Diyos. Bot pasabot, kining mga scientists, kining mga expert, they are telling us the realidad. Pero kita mga magtotoo, we are telling them as well that we can be protected at all times, at any times, wherever we are, because we have Jesus Christ, our Lord Jesus Christ. Amen! But, kinahanglan magpadayon ta sa pagkamatinudan. That's the real key. That is why ang inyong kahayag importante mga isupa. Tungod kay everywhere nga asa mo ibutang sa Diyos. Kung ang inyong kahayag magpabilin dito, mabuhi diha kanila. And then, just like the Passover, the death will pass by in this place. Amen? Kung atong pagpakan ng buhay ng Diyos. Kumaw ka na yung tinuod ng kamaturan. Ikaduha, ang pagpakita sa kahayag. Amen. Dili itago. Ayaw mo pakyut-kyut mga Kristohano. Anya, nakasabot pa mo ng pagpakita sa kahayag? In short,
Dili mo mahadlo bisan kamura sa tunga-tunga sa kadaghan sa mga tao. Amen. Amen? Ilabi na kayo karon tungod kay we are not wata manaway sa ubang mga kahubungan, sa tanang mga sektor, sa mga reliyon. Ato lang yung gipakita o wala na to itago ang kahayan. Amen? That is why the wisdom of God will teach us kung saan ba na ito pag-approach niini. Aron ang kamatuoran ni Kristo, mapaabot niya kanila o sila mismo mag-enjoy niini. Manang atong paminawon si Apostol Pablo sa Pilipos 2:15. Kitang tanan? Kahit kaniadto, kamo kangitin. Apan karon, hallelujah! Kunya, lakaw ka mo, ingon ng mga anak sa kahaya. Amen. Hindi mo ingon sila nga, pastor, abnormal mo na, sa una na. Sugot mong abnormal mo. Mga ka mo, istorya, pag-amping mo. Pero kasi nga, di mo abnormal, yan istorya ng tipas. Amen? Amen? What I'm talking about? This kind of wisdom of God is something nga atong puyan sa atong kaugalingon. Di po ingon nga, kita nakahayag ni Kristo, nga sa ta, uy, sa inyong istoryahan, di mo kaila. Amen? You have to pray, you have to analyze, and in that kind of situation, nga na mga sitwasyon, mga igsoon, you have to discuss it with the Holy Spirit. In your prayer, Lord, what to kuning lugar, Lord? Saan man eh? Amen? Amen? Pagkatahon ko. Ikaw na'y bahala. That is why, that kind of experience, you need to strengthen your faith to God. Because, Lord, kung ikaw mag-iwan nagpabutang na guwan alam nga, mga nga na lang, Lord, ikaw na ibahan. Ikaw nga akong kaisog. Ikaw nga akong tanan-tanan. Dahil ko ni mo pakawawan, Lord. And this kind of experience, mo na inyo ang mga testimony. And the next time, nga, tagaan mo kay kayunan, ayaw yun mong sugot nga pakawawan mo. Tungod kay ang inyong unang ipakawawan, mo ang tumuhin ng Diyos. Muna nga, di pa lang daan, practice na mo. Kanta na mo. Mabila na lang sa itong mga youth, palihog, musa mo mga gigton, andiyan sa kung skills, hindi ka po, hindi patindugon mo, i-apply ninyo. Hindi kay sayo mo ni mata, kay may kung skills, anya man, patindugon mo niya. Di ba? Di ba mo maloy ni Pastor Bon? Nga nanikamot, nga pagkapatudlo ninyo. This light nga inyong nadawat, pinagi sa mga pagtulunan, you have to fight for it. Kaya ang deception sa yawa, di yung gaya. Amen? Again, everything will comes to life sa kanan na itong gisbutan o gipamuhat din sa itong ministry. Tungod kay ang kahayag na anak kanini, tinuod igsuwa. Amen. Tinuod na. Isang bisa pag-unsaon nila gingon, kulto ta, support ta, whatever it is, praise be to God. Salamat sa Ginoo. Tungod kay sa inyong gisulti, sa inyong gibuhat, the Bible does not lie because the Bible said, the more you serve Jesus, you will be persecuted. Amen. And that persecution, that will give us more to praise the Lord. Hallelujah. Sabi niyo gusto, pagkanahan mo, sige. I don't think so. I rather hear that kind of persecutions because that's the thing. Those are the incidents. Mga mga pangitabo na mas makapadasin pa na to. Lord, salamat. Lord, kaya nakadungog ko niya na buhi yung ka, Lord. Kaya nauyog sila. Natandog sila. And I pray, Lord, that this light makatakod niya kanina. Makapausap diya kanila and ilang tuyan ang imong pagkakahayag, not because sa ilang denomination, but because you are the true God that worthy to worship of our daily lives na mahimong kaming kaya. Amen?
Again, sama sa suga nga gibutang sa suganan aron mutan-aw ang tanan. Sa inyong eskwelahan, mutan-aw sila the way you talk, the way you organize discussions. Amen? Dili na mga klases kabatan-unan nga karaw-karaw. Nabay karaw-karaw, kasabot mo mo karaw-karaw? Naba mo yung classmate nga karaw-karaw? Tungod kay ang kahayag, mo ka na ang kahayag na tarong, si Kristo Jesus. Bisan bitaw, si Kristo, He knows everything. He is our source of everything. Pero kung imong sabton sa pulong sa Ginoo, He is always silent. Amen? At gani, kung musturya siya, nga kanang mas makita niya nga ang mga tao nga ninganha, dili yun ang pagganha ang para maminaw siyang pulong ang giyanan kundi katong mga milagro nga iyang gipakita mo na nga kasagaran siya musturya, he will share it in parables aron mas ilang masabtan apan sa iya mga apostoles sama kaninyo wala tay paglipod-lipod, walay pagduha-duha, walay shorten kundi straight to the point that you are the light of the world, you are the light bearer of our Lord Jesus Christ, and that light must be shown to everyone. Amen? Ang atong pagkahayag mahimong paagi nga ang uban, amen, makaila sa Dios. Munang angay jud dili ta mauwaw igsoon. Angay dili ta magpugong-pugong. Tungod kay dili kahurat ang Ginoo tungod niya na. The more nga we are boldly serving the Lord, the more sila makailang pagkanindot sa atong Dios. Walay pihig-pihig, walay pagduha-duha, kung tinuod yun. Kung tinuod nga sayo, sayo. Kung tinuod sakto, appreciate. That's the way how we walk the life of our Lord Jesus Christ. Amen? Angay magpapakan na itong Ginoo niya na? Hallelujah! Praise be to God! O sa ikatulo, amen? Ang katuyuan sa kaya. Gawas nga mudan na kini mga igsoon, unsa man makapahimaya sa atong Ginoo. Muna siguro sa uban natong mga kaigsuonan nga hawad lang ilong silong murag ang ilang smile ana lang. Pero sa mga tao yon nga naghatag yung kahayag, naghatag og pagpangalagad sa Dios ug nakapahimaya sa Dios, hallelujah. Dili lang mo katawa, mo palakpak pa. Amen. Muna nga, the more you work for God, nga walay compensations, worldly, hallelujah. The glory of God, the crowns of God will be given unto you. And in the right time and in the right place, ato nang magamit sa pagsimba sa atong buhi nga Diyos. Atong basahon ang nakabaylo din, no? Ang Episo 5:8, ito gaganina, karon ang Episo 2:15. Amen? Karon atong basahon aron kamo mahimong walay sala o matinud-anon nga anak sa Dios nga walay ikasaway taliwala sa usa ka kaliwat nga buhong o malimbungon diin kamo nagadag-ag sama sa mga bituon sa kalibutan. Sayon or sayon? Allah. Amen. Praise be to God. Sayon or sayon? Amen. Sa ato pa kung mubalik ang Ginoo ron, hilom ang tanan. Hallelujah. Luya po si Pastor. 5 years na gasagyaw. Dili paghihapon kabarog sa kahayag sa. Amen? Aron kamo mahimong walay sala o matinud-anaw. Muna mga igsuon, the Bible really tells us that no one is perfect. Kitang tanan makasala. Apan sa dihang gibag-o na ta sa Dios, dili na pwede ninyong ganit-ganiton kanunay. Amen?
Tungod kay ang tinuod nga kabaguhan sa atong kinabuhi, makalikay na ta sa sala, tungod kay ang kahayag dili makapuyo sa kangit-ngit. Ang sala dili kapuyan sa Espiritu Santo. And without the Holy Spirit, mo nang dili kakatingog. O ingnog sayon ba o sayon? That is why, arise! The time is near, church. And God has seen you. Dugay na nakakita ang Ginoo sa atong pagbugal-bugal diha kaniya. Sa pagbalik-balik, sa pagbuhat sa mga sala nga dili kahimutan diha sa iyang balaang presensya. Amen? Kaya ang tinuod nga kahayag, nagdala yun ng mayong buhay. Ayaw mo kahadlong, ayaw mo kaulaw sa pagbuhat o matarong. In short, ayaw ninyo itawaw ang Diyos. Ang pagbuhat o matarong, mo ka na presensya sa Diyos. Amen? Dili aron kita pagadaygon, kundili aron ang Amahan sa langit pagahimaya. Amen? Amen ba? Amen! Wala nga maigsuon. Praise be to God. Ang daghan mong mga nahimo sa atong ministry, Munya, moingon mo buhat man, magpasalamat si Pastor. Nahimaya ang Diyos. Nahimaya ang Diyos. And eternal blessings is more than sa thank you sa Pastor. Siyempre, mo pas mo thank you, bubunta. Pero ayaw kung mo expect o ka na sobra-sobrang thank you. Amen? Sabi niyo gusto mo, thank you mo, wala na himaya sa Diyos? Or himayaan mo sa Diyos sa inyong mga buhay? Amen? Tungod kay ang atong pagkahayag, mahimong paagi na ang uban makaila sa Diyos. And that is the answered prayers to all of us. Labi na yun sa inyong mga honoring. Sige ko kabasa sa honoring ninyo. Protection sa family and growth of the church. Thank you, church. Salamat kayo ninyo. Huwag mo na itubag sa Ginoo sa inyong mga ipang suwat sa honoring. Nga para mutubo ang simbahan, gamita ang inyong kinabuhi na kahayag. Bisan asa ta, bisan asa mo ibutang, magpabilin ang presensya sa Diyos. O kada mo ang mga paagi, aron ang uban, makaila sa atong Ginoo. Amen? Are you blessed? Amen. Alright, so dili na kayo ko daghang pagpaligol-ligol pa. Scanan ninyo na, ibutang na sa inyong kasing-kasing, isuwat ninyo na, himuan na siya mga pagpanangyaw na mahimong panalangin sa uban. Tungod kay ang atong konklusyon na gayon, mga igsoon, kitang tanan, mga igsoon, kita gitawag sa Diyos nga mahimong kahayag sa atong komunidad. Mao na nga igsoon, daghan kayo na to dinhi nga mauwaw, magduha-duha nga mahimong kahayag sa atong komunidad. Tungod kay ang atong pamilya wapay klaro. Tinood or tinood? Paano sa may atong debosyon ganina sa Episo 6? Amen? Para tos mga bata, praise God. Kisa may mga bata nga nakadebosyon ganina sa iyot. Papa kadebosyon? No? Sa inyo pagdebosyon na puy ina mga igsoon. Kay mao ka na hinungdan nga usa diha kaninyo sa panimalay makabaton gyud og kahayag. Kay mao ni atong tema karon, di ba? Pagtuo, pamilya o komunidad. Sa inyong pagbasa sa Episo, atong basahon ngayon diha no? Kamong mga anak
Kinahanglan tumano ninyo ang inyong ginikanan. Diha sa Ginoo. Kay kini mo ay matarong. Sumatod pa diha, gawas nga inyong ginikanan, tinuod, ginikanan usab sa pagtuo. Wherein kami, ng mga pastor. Pahura ang imong amahan o ginahan. Kini mo ang unang suko. Nga may saan. Aron mahimo, maayo ang tanan alang kaninyo ug aron taas, haleluya, ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. Kapan para po sa mga ginikanan, sa versikulo 4 nagingon, ug kamong mga amahan, ayaw ninyo hagita sa pagkasuko ang inyong mga anak. Kundili, matutuahin ninyo sila diha sa pagpantun o pagtulunan. Nga naman nga ang pagpahinumdom sa ginikanan gibutang man sa versikulo 4 o dili man sa unang versikulo. Nga naman. Pangutan na ko nogo. Nga naman, Pastor. Tungod kay ang versikulo 1 nagpahinumdom ka na sa mga kabataan. Apan wala na magpasabot nga sa pagpahinumdom tanan makasunod. Amen? Sa ato pa, sa panahon nga dili sila makasunod, wala na magpasabot nga inyo silang pakasukon. Amen? Basin mo niya, dati kang batakap, butya ako kapal. Muna ibutang sa ulahisya. Tungod kay sa panahon nga aduna sila'y kalapasan nga maingon nato nga wala nila masunod ang bersikulo 1 ngadto sa 3 ang atong pagkamahigugmaong amahan magpabilin diyan kanila. Apan, siyempre na ipagtulunan mga pagpanton. Ang pagpanton mga lusis dunggang, latos mga pulo kapitik, pwede. No? Pero dili nang imo nang jujuron o suod sa sako, pasuhan. Amen? No? Dili na mo ipasabot sa pulong sa Dios. And I believe, since we will be ending this theme ining bulan na kabahin sa pagtuo, pamilya o komunidad, dako ni ikatabang ninyo mga igsoon. Amen. Ngaron ang paghulma sa inyong pamilya. And now I declare, ako ning ilambay diyan ninyo, dawatan ninyo ni. Sakto na. Sakto na ang pagkatibulaag, way pagsinabtanay sulod sa pamilya. O diini karon nga ato na yung madawat ang tinuod nga saad ni Kristo nga ang sulod pamilya magkahiusa na, mag-inunungay o mahimong kahayag sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus, receive it in the name of Jesus. Amen? Wala na ilabi na yun sa mga amahan nga naapay amahan sa pamilya. O walay amahan, inahan. O sa walay o sa kumpleto na inahan o amahan. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon. Bantayin ninyo o kuptin ninyo si Jesus. Undangan na ninyo ang pagpakasalan. Mao ka na'y hinungdan sa tunglo. Kinaamig yun na liha sa pulong sa Diyos. Na kita kung dili masinugtanon sa pulong sa Ginoo o sa Ginoo mismo. We are creating a curse in our family from 3rd to 4th generations, mga igsoon. Amen? Hallelujah! Praise God! Sa panimalay, pinaagi sa pagpakita sa gugma o pagpasaylo. This verse na itong ibasa, maunay kinatibok na. Gugma o pagpasaylo. Sa mga eskwelahan, mga bata, mga youth, amen? Sa mga nanarbaho, pinaagi sa integridad o pagka matinud-anon. Moral and values, mga igsoon. Moral and values. This is about living faith. James 4, di ba? Sa atong opening prayer ba ito si Bea kanina? Correct? Naghisgot siya, living faith. Nababasa to sa Santiago 4:12 at 26. Tama ba? Or 26?
Mo na itong kikinahanglan when you are in your school and in your workplace. That is why, para inyo nang masustain, you need to pray. Amen. O kung mahimo, dili kay kung mahimo, himo na to with fasting. Pato nang isgutan niya sa atong meeting. O kuno niya na, kung ibutang na ta sa mga kasilinganan o komunidad, pinaagi sa tabang o pagpakabana. Amen? Sama sa Bible study ba ito gabi na nag-isgot niya, kining atong pagpakatao o pagpakabuhi, living faith, di ba? Kung sa gikinanglan, mo ihatag. Amen? Mura kita ng nagpakalimos ang mga krasada. Siya imo nang ipadawaton ni Kristo o tagaan mo sinsiyo. Di ba? Kung saan may lang ipangayo, muna inyong ihatag. Kung naay tao magigutom, pagkan na. Kung naay tao magiuwaw, pahin na. Aw, di man po dyan, kalikayan nga kita, makawali, given naman dyan na. Pero tanawa sa una, o unsay, urgent, nga gikinahanglan sa tao. Di ba po, di ba, naklasong motor, nakadungo-dungo, nino ni mo, dawata siya si Kristo. Amen? Di ba? God is a God of order. When God created sa Genesis 1, sampulan lang nato. Amen? This will help us understand what is a God of order. Sa sinugdanan, gibuhat sa Dios ang kalangitan o ang yuta. O ang yuta walay dagway o walay sulong. O ang kangitngit milukop sa naong sa kiratman. O ang Espiritu sa Dios naglihok sa katubigan. O ang Dios mingon motungha ang kahayag o diha ang kahayag. Nakita sa Dios ang kahayag mayo o iyang gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangitngit. That is a God of order. It means, can you imagine kung dili i-order? Muna nga, bantayan na to sa tanang panahon, God of order. For example, papuon kag opening prayer, magwali ka. Pasultiyon kag testimony, gawali ka. Amen? So, sa ministry pala na, you have to understand the wisdom. God is a God of order. Kung usay imong tumong sa imong pagabuhato, focus on that. Amen? Why? Time is valuable. And you can discuss more in focusing things nga mo'y kisaling sa Ginoo diha kanina. Amen? Amen? So, sa itong hagit, ilabi na kay naghantaw mga gihimay-himay sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang hagit na to, nag-ingon, makita ba sa imong kinabuhi nga si Kristo mo kahayag. Amen. Klaro ba, dili? Klaro. Dili si pastor. Dili ang imong asawa, dili ang imong bana, dili ang imong mga anak, dili ang imong pamilya, dili ang imong negosyo, dili ang usa kadaghana imong kwarta, dili kung usa kadaghana sa imong nabuhat, kung dili si Christ. That is why the Bible said, Christ is enough. We don't need to boast who we are and what we are. Christ is enough. Nagdanag ba ka sa imong panimalay, trabahuan o sa atong barangay o komunidad? Amen? Muna nga sa mga tao nga emotional ra kayo. Amen? Hinahinaya. Let Jesus roll in you. Amen? Himuha nga imong kahayag, magadanag aron ang uban, makailaw manghimaya sa Dios. Hallelujah. Sa silingan, sa komunidad, pinaagi sa tabang o pagpakabana. Mao ka na ang kinatibukan na pagpahinumdom sa Ginoo sa atong kinabuhi. And last warning lang yun na ito, mga kaigsuwan. The more nga dili na ito uhaton, kung unsay gisulti sa Ginoo, unsay gipahimangno sa Ginoo, you know what?
The more nga musturya ang pastor niya, marang dry ra niya. Okay, pastor, kay ba na pana. And now, enough is enough. Amen. Matod pa sa panghimangyo, dili ang kahayag nato atong kaugalingon. Apan ang kahayag ni Kristo. Mga nagapuyok ka nato. Ang nato na makitaan sa Juan 8:12. Ha, ba na? Kapo, ba na niyapen? Alright, may nundong. Juan 8:12. Ako, mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako, dili maglakaw diha sa kinitin. Kung dili siya adunay kahayag sa kinabuhi. Unsa man na ang kangitngit atong i-cancel na karon? Ang kangitngit sa pagpakasala. Ang kangitngit sa pagpakaulaw. Ang pagkangitngit sa pagkatalawan. Kanang nanalaw no nga di mo manangyaw. Kangitngit na ay soon. Amen? Muna isa-usang walis pa, pastor. Wala mo tagbula, muunto na ninyo. Kaya naman, puno na dyan mo ta. Na-evangelism na to, gikan pa Korea, gikan Germany, gikan Cebu. Pero, kamusta? Nagsangyaw ba? Now na yung gusto. Daghan na tag equip na ka sa ICU. But praise be to God. Amen. Tungkol kay wag yun muundang ang Ginoo. Atong tindo kita. Atong ipaubos ang atong kaugalingon. Amen. So yun guys, ito pa rin tayo sa Lubok Jumbo Bridge dito sa Lubok Bohol. Inyong napanood at napakinggan si Pastor Ante Kalipusan tungkol sa kanyang mensahe na pagkahimong kahayag sa komunidad. So yun guys, yun ay binahagi niya sa Ultimate Faith Christ Jesus Ministries sa Villa Flor, Lubok Bohol. So yun guys, kung gusto niyo yung video na ito, please like, share, and subscribe. And click the bell icon para i-updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!